BRAP nagpadayon sa Barangay Rizal. Dakbayan sa San Carlos og DepEd NIR ni pirma og MOA alang sa service vehicle. Mga benepisyaryo sa syudad naka-avail sa katapusang adlaw sa Walang Gutom 2027 program. Dakbayan sa San Carlos miapil sa Global Earth Hour 2026. DENR-EMB may bisita ka Mayor Gustilo. Mga empleyado sa San Carlos City Hospital ipailawom sa random drug testing. SCCH may pahigayon og prenatal session. National Women's Tennis Delegation may kortesiya ka City Mayor o Vice Mayor. PDAW nagsaulog sa Women with Disability Day. LTO San Carlos nagpahigayon og unang libreng theoretical driving course. CSTR STEM students may presentar og research sa kaluwasan sa transportasyon ngadto kang Mayor Gustilo. Engineering students gikan sa Bohol may pahigayon og educational tour sa San Carlos City. Maayong adlaw, San Carlos, kini ang Vamos News. Gikan sa City Information Office, kami naghatod kaninyo sa mga balita nga nakalap sa malaylong sod ning dakbayan. Ako si Kimberly Lumogda ug karon sa detalye sa mga balita. Ang Birth Registration Assistance Project kon BRAP sa San Carlos City nga gipasayugdahan sa Office of the City Civil Registrar kon OCCR nagpadayon sa Barangay Rizal ni atong Marso 26 nga gipahigayon sa covered court sa maong barangay. Uban sa OCCR, ang team sa Philippine Statistics Authority kon PSA, Philsys Bacolod nga naghatag og on-site national ID registration, ang Public Attorney's Office kon PAO, diin nagtanyag ang libreng notarization og legal advice ug ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD nga mitabang sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps sa pag-avail sa mga serbisyo sa BRAP. Gilungsad sa PSA ni adtong 2022 ang BRAP nga naghatag og libre nga paspas nga birth registration ug pag-issue og security paper kon SECPA, birth certificate sa mga marginalized sectors, lakip na ang mga lumad mga senior citizen nga nagtabang kanila sa pagsiguro sa legal nga identidad ug pag-access sa mga importanteng serbisyo sa gobyerno ug ang benepisyo sa katilingban. Si PAO San Carlos City District Officer in Charge Gamaliel Nardo nagpasalamat sa OCCR sa paglakip sa ilang opisina sa kalihukan ug nagsulti nga ang kolaborasyon nagtugot kanila sa pag-abot sa daghang mga residente ug pagpaabot sa mga serbisyo legal direkta sa komunidad. Matud niya nga ang PAO naghatag og libre nga notarization sa mga affidavit sama sa affidavits of discrepancy, joint affidavits of two disinterested persons ug affidavits of whereabouts ug legal advices sa mga dokumento sa mga kliyente ug miduga nga ang pagpaduol sa mga serbisyo sa mga barangay naghimo nga mas sayon alang sa mga residente nga makakuha og tabang nga dili na kinahanglan pa ang mobiyahe. Giawhag usab ni Nardo ang mga residente nga gusto nga mopahimulo sa libre nga mga serbisyo gikan sa PAO nga mobisita sa ilang opisina sa Hall of Justice sa FC Ledesma Avenue nga abli Lunes hangtod Biyernes gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ug magdala og valid ID ug uban pa mga supporting document. Ang role diri karon sa programa sa register sa ilang barangay, registration, assistance program kay Miami para magnotaryo sa katong mga affidavit, batay sa legal advice sa katong mga kabulian kailang mga certificate like sa mga spelling, hatun, so wansad habang sa pag-fill up dahil ang mga affidavit. Si DSWD Project Development Officer 2 o City Link Liza S. Caballero mingon nga ilang itabangan ang mga benepisyaryo sa 4Ps nga dunay dili kompleto nga mga dokumento sama sa birth certificate o national ID registration nga gikinahanglan alang sa programa ug nagpasalamat sa OCCR sa padayon nga kolaborasyon. Isa gid sa amo ginagi isa sa campaign namon no kag isa gini sa requirements ang amon nga mga Pantawid Pamilya beneficiaries nga they will be ma-register sila sa Philsys no kay amo ginaang sa amon sa national government nga ang tanan ng mga Pantawid beneficiaries nga ma-register gid sila sa national ID or sa Philsys kay amo nang basihan no sa atong government kumabalaan kung pila ka bilog kag dapat isa gid sa goal pagid namon is as from nag-coordinate naman kami sa barangay nga example diri sa bilog nga San Carlos City nga masaturate gid namon kay mo magid ang target sa aton nga national government nga kinahanglan tanan nga mga katawhan nga dapat ma-register gid sila.
Si Herminiana Avelino, usa ka 73 anyos nga residente sa Barangay Rizal, nagpasalamat sa mga nag-organisar sa paghimo sa mga serbisyo nga mas dali og sayon. Miingon siya nga ang pagdala sa mga serbisyo direkta sa komunidad, ilabi na ang lagyong mga lugar, nakapagaan sa proseso ug nakapakunhod sa panginahanglan sa pagbiyahe. Pila pa gid? 73. So nay unsa man ato masulti sa taga PSA na? Salamat. Salamat. Salamat ta kay tabang ka. Then Ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos ug ang Department of Education Negros Island Region kon DepEd-NIR ni porma og Memorandum of Agreement kon MOA niadtong Marso 27 didto sa City Mayor's Office. Ubos sa kasabutan, ang service vehicle mudugang og suporta sa mobility og mga opisyal nga mga gimbuhaton sa DepEd-NIR ug magsilbing logistical support aron masiguro ang epesyente nga mga operasyon sa tibok rehiyon sa isla sa Negros ug Siquijor. Si DepEd-NIR Regional Director Ramir B. Oitico, Seso 3, nagpasalamat sa gobyerno sa syudad sa padayon nga suporta niini sa DepEd nga namatikdan nga ang panag-uban mas miligon sa kadaghang katuigan lakip na sa iyang miaging termino sa Region 6. Gihisgutan niya ang hiniusa nga inisyatibo nga nagsuporta sa programang review session alang sa National Qualifying Examination for School Heads nga nakatabang sa pagpauswag sa passing rate sa syudad ug nakaproduce og usa ka regional top-notcher. Matud pa ni Oitico nga ang suporta nga gihatag sa lokal nga gamhanan nagpakita sa ligon nga pagsalig niini sa pagpauswag sa edukasyon sa rehiyon. Nagpasalamat usab siya kang Mayor Nato Y. Gustilo ug mga opisyales sa Dakbayan sa ilang padayon nga pagtabang og suporta. So it's not about the vehicle para nako. Akong palawman ang meaning sa partnership nato. So ug ipadayon di ay ang partnership sa NIR, sa Department of Education ug sa San Carlos City uban ni Mayor Rene Gustilo lig-on kaayo atong ma-level up ang educational scenario diri sa San Carlos City. So dako na akong pasalamat ni Mayor Rene ug sa tanang opisyalis gyud sa San Carlos City with the promise nga amo yung palig-unon pa ang ato ang partnership aron makaproduce ta og mga successful individuals nga moagi sa atong mga kamot diri sa Department of Education. Ang turnover ceremony gibendisyonan ni Father Genesio Nacario Jr. ug gisaksihan sa sangguniang panglungsod members nga sila si Victoriana C. Cabili, Attorney Joseph Mark Antonio ug Armando L. Laguda Jr. ug Liga ng mga Barangay President PB Joselito Lopez. Ana usab ang mga opisyal sa DepEd-NIR nga naglakip nila ni Regional Director Ramir B. Oitico, Seso 3, Assistant Regional Director Anthony Leobet, Seso 5, Schools Division Superintendent OIC Maria Teresa Heroso, Seso 6, Assistant Schools Division Superintendent OIC Heidelin Jeromiano ug mga kawani sa DepEd-NIR ug Schools Division. Ang Walang Gutom 2027 program kon WGP sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD-NIR ni pahigayon sa katapusang adlaw sa redemption ni atong Marso 26 sa nagalain-laing partner retailers nga gidesignate sa tibok syudad. Kapinsa 2,344 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og mga essential food items sulod sa tulo ka adlaw nga aktibidad pinaagi sa nagkalaing-laing partner retailers uban sa tabang sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Si CSWDO Social Worker Kimberly Panuelo mingon nga ang ilang target ang labing menos 2,400 ka benepisyaryo alang niining redemption period. Midugag pa siya nga ang mga wala pa makakuha sa ilang benepisyo mahimo paghihapon nga makakuha niini sa mga gidesignate nga partner retailers karong adlaw. Gipalig-on pag-usab sa Dakbayan sa San Carlos ang ilang pasalig sa environmental conversation pinaagi sa pag-apil sa Global Earth Hour 2026 niadtong Marso 28. Gibase sa temang Switch and Habits for Earth, ang kampanya nag-awhag sa mga individual o komunidad nga moapil sa Biggest Hour for Earth pinaagi sa pagpalong sa mga dili importanteng suga o pagsagop sa mas malungtarong pang-adlaw-adlaw nga mga pamaagi. Gikan sa alas 8:30 hangtod alas 9:30 sa gabii ang mga suga sa City Hall, mga dagkong kadalanan ug mga importanteng
landmark gipalong. Samtang ang mga dekolor nga suga nga hinimo gikan sa mga recycled nga materyales sama sa mga plastic nga botelya ug mga LED lights nagdan-ag sa palibot. Si City Environment and Natural Resources Officer Engineer Loreto Sanchez mingon nga ang Earth Hour usa ka global nga kalihukan nga nag-advocate alang sa planeta pinagi sa pag-promote sa energy conservation ug pagpakunhod sa carbon emission. Gipahimug-atan niya ang kamahinungdanon sa pagpataas sa public awareness nga namatikdan nga ang climate change kay anthropogenic o resulta sa mga kalihukan sa tawo ug busa ng hinahanglan og kolektibong aksyon labi na sa pagsulbad sa sobrang paggamit sa natural resources o fossil fuels. Dugang ni Sanchez nga ang kalihukan tukma sa panahon taliwala sa kasamtangang mga hagit sa kalikopan ug giawhag ang publiko nga suportahan ang inisyatibo ug nagsulti nga bisan ang gagmay nga mga aksyon makahimo og makahuluganon og malungtarong epekto sa kalikopan. Ang mga local nga runner ug bikers miapil usab sa Earth Hour 2026 pinagi sa usa ka kalihukan nga naglakip sa pagdagan og pagbisikleta gikan sa Park Marina hangtod sa City Hall. I'm Engineer Loreto Sanchez, head sa City Environment Management Office. So, niya kita karon tis nag-celebrate sa atong Earth Hour. Actually, advocacy ni siya sa ato ang planet nga more or less bisan mugay lang ta og 60 minutes, no? Equivalent to 1 hour para at least ma-conserve na to ato ang carbon footprint o atong energy. Kay bisan ginagmay lang pagpatay pagpaw sa to mga suga to appliances, at least more or less naka-contribute ta sa pag-minimize sa ato ang carbon footprint. Si Sangguniang Panglungsod Member Armando Laguda Jr. kinsa nangulo sa San Carlos City Bikers mingon nga kini ang ilang ikaduhang higayon nga pag-apil sa advokasya nga nagpakita sa padayon nga suporta sa syudad alang sa mga paningkamot sa pagpanalipod sa kalikupan. Good evening, everyone. I'm City Councilor Yuyong Laguda, joining the Earth Hour. I have presenting bikers of San Carlos City, Team San Carlos. This is our second time participating the Earth Hour, and we have 80 bikers joining this night. That's all. Thank you. Samtang si San Carlos Environmentalist Farmers and Workers Association, CONSCAFWA, President Analet Pasilan, ug Bactas Trails Runners members Charles Hernandez, mingon nga nalipay sila nga may apil sa kalihukan ug nagpasalamat sa gobyerno sa syudad sa pag-organisar sa usa ka inisyatibo nga nakatampo sa pagsulbad sa climate change. To everybody, kinahanglan jud ta mo cooperate sa atong community. First is the community para to protect the environment. For example, clean up drive sa lively sa neighborhood, maglimpyo sa mga community ba sa paligid, ano ba para makatabang ta sa atong environment. Giawhag usab ni Pasilan ang tanan nga motabang sa pagpanalipod sa kalikupan, pinaagi sa yano apan epektibo nga pamaagi sama sa husto nga pagline-line sa basura, pagapil sa mga clean-up drive ug pagapil sa mga kalihukan sa pagpananom ug kahoy. Good evening everyone. I am Charles Hernandez, one of the members of the Bactas Trail Runners, a running group organization here in San Carlos City. And so we decided to join this since this is our first time to participate and support the Earth Hour celebration organized by the LGU of San Carlos City. So we are happy nakaparticipate ni aning event, and it is one of the memorable events po sa mga group. And what we want to support this event, advocacy, okay, para ma-promote po na mo ang what we call this, kaninga environment awareness, especially energy conservation sa to ang local of San Carlos City. Ang mga representante gikan sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, may bisita ka City Mayor Renato Y. Costillo niadtong Marso 24 sa iyang opisina. Ang pagbisita nagtumong sa pagpahibalo sa mayor nga ilang ipahigayon ng compliance checking sa gikinahanglan nga mga environmental permit o mga dokumento, lakip na environmental compliance certificate, certificate of non-coverage, self-monitoring report, compliance monitoring report, permit to operate, discharge permit, pollution control officer, accreditation,
ug hazardous waste generators ID para sa tulo ka pribadong kumpanya lakip na ang Ecozone, San Julio Realty ug San Carlos Solar Incorporated kon Sakasol. Ang team nag-assess usab sa mga pasilidad nga gipanag-iya sa gobyerno sama sa sanitary landfill ug reclamation area sa Barangay 3 ni atong Marso 23. Ang naausab sa pagbisita mao sila si Environmental Monitoring and Enforcement Division OIC Division Chief Engineer Cristina Ruth B. Disoyo, DNR EMB Engineering Assistant Alf Brian Gonzaga, OIC Unit Chief Jeremy Magbanwa, EMS 1 Ani Lucas Siple, EMS 2 Roniel Carbajosa, City Planning and Development Coordinator Engineer Magnolia B. Antonio, SEMO IEC Team Leader Marieta Lomoxo, ug IEC Staff May Karel Canyoneo. Dili maubos sa 235 ka mga empleyado sa San Carlos City Hospital kon SCCH ang gipailawom sa surprise random drug test ni atong Marso 25. Ang maong kalihukan nga gipahigayon sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council kon SCADAC sa pagkigtimbayayong sa Primary Care Facility kon PCF kabahin sa padayon nga paningkamot sa syudad sa pagpasiugda og luwas ug drug-free nga lugar sa trabaho. Ang San Carlos City Hospital nipahigayon og prenatal session ni atong Marso 25 sa Family Planning Section nga naglakip og mga lecture o counseling alang sa mga mabdos. Si Family Planning Coordinator Nurse Wandeza B. Vargas mingon nga ang kalihukan regular nga gihimo matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes nga nagserbisyo sa kapin sa gatos ka mga kababayen at matag sesyon gikan sa silingang mga syudad ug munisipalidad ug nagsulti sa papel sa programa sa pagsangkap sa mga mabdos sa kahibalo nga ilang gikinahanglan alang sa luwas ug himsog nga pagmabdos. Gipahigayon isip kabahin usab sa National Women's Month celebration ang inisyatibo nagpalig-on sa kamahinungdanon sa accessible nga pag-atiman sa inahan ug nagsuporta sa mga babayi sa paghimo ug mga desisyon nga may kahibalo alang sa ilang panglawas ug kahiwan sa ilang mga anak. Ang delegasyon sa National Women's Open Tennis Tournament, may bisita ka City Mayor Renato Y. Gustilo o Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona ni atong Marso 24 sa ilang tagsa-tagsa ka opisina. Matod ni Philippine Tennis Association Tournament Director for San Carlos City, Angel Regondola, ang pag-host sa maong kalihukan maong unang higayon nga ang rehiyon sa Visayas mao mo-host sa maong prestihiyosong torneo. Dugang niya nga ang syudad adunay dekalidad nga pasilidad sa sports ug nagmintinar og taas nga level sa kalimpyo nga nagmugna og luwas ug athlete-friendly nga palibot nga mosuporta sa laing maayong performance sa mga magdudula ug nagpakita sa kapasidad sa syudad sa pagdumala ug organisadong mga sporting event. Dito sa ila. Maganda yung venue dito kasi yung shell court ninyo sa indoor, hindi talaga siya totally mainit. Lampasan yung hangin niya. Saka yung surface, maganda. Then yung ambience, okay, peaceful, malinis. Kaya parang nainganyo yung mga player talaga pumunta dito. Siguro, ipaplano kami na bumalik ulit dito sa ibang naman category like juniors or national open din ang men's. Siguro by next time. Pero paplanuhin namin siguro. Si San Carlos City Tennis Association Sports Coordinator John Christoph Carmona mingon nga sa kini ka mapahitas ong higayon alang sa syudad ang pag-host sa torneo ug iyang gipunting nga tulo lamang ka National Women's Open Tournament ang ginahimo sa tibuok nasod usa ka matag major island group. Dugang niya nga ang padayon nga suporta sa gobyerno sa mga programa sa sports naghatag og dugang oportunidad sa mga atleta aron mapalambo ang ilang abilidad, makigkompetensya sa mas taas nga level ug makahatag og dugang komunidad ug nga ang maong suporta adunay dakong papel sa malampusong pag-host sa dagkong sports events. This event is very big for Philippine Tennis Association, but it is so much bigger for San Carlos City because it is such a proud moment for the city to have hosted this event because not anybody else can host this event. There are only 3 Women's Open in the whole Philippines. In Luzon there is one. In Mindanao, there is also another one. But in Visayas, we were so lucky to be chosen to host the Women's Open. Ang torneo gipahigayon gikan Marso 23 hangtod 28 sa SJRI Field ug sa San Carlos City Tennis Center. Ang delegasyon sa National Women's Open Tennis Tournament, may bisita ka City Mayor Renato Y. Gustilo o Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona ni atong Marso 24
4 sa ilang tagsa-tagsa ka opisina. Sumala ka San Carlos Negros Occidental PWD Workers Association Auditor Luvimen A. Besana ang mga selebrasyon usa ka pahinomdom aron ilhon ang bililhong kontribusyon sa kababayen-an nga may kapansana sa katilingban. Iyang gidugang nga bisan pa sa mga hagit og limitasyon nga ilang giatubang, nagpabilin silang adunay abilidad ug determinasyon sa pag-apil sa pagpalambo sa komunidad nga nagpakita nga ang kapansanan dili babag sa pagtabang sa kayuhan sa tanan. Today's activity serves as a platform where we can promote inclusivity, empowerment, and equal opportunities. Through this program, we hope to continue strengthening our commitment to support women with disabilities so that they can actively participate in community development. Samtang gisgutan ni San Carlos City Children and Women's Affairs Incorporated Conskaway, President Maria Consuelo Janice Carmona ang mga katungod og benepisyo sa kababayen-an nga may kapansanan. Gipahimug-atan usab niya ang kamahinungdanon sa inklusibong mga pulisya ug patas nga paghatag og kahigayunan ug maingon nga ang kababayen-an kung suportahan og gatagan og gahom makahimo sa pag-angkon og mga liderato nga papel ug makahimo og mahinungdanong kontribusyon sa katilingban. With Disability Day, ikan may 22 na naging celebrate in the Philippines. Meaning to say, if this is the 22nd, we go back, saan o siya nag-start? 2026 minus 2022, 2004, naging sugod ni. No? So at least aware mo, no? Nagapod-apod usab ang skaway ug dili mobo sa 2 ka kilo nga bugas ngadto sa mga partisipante. Ang Land Transportation Office kon LTO San Carlos uban ang gobyerno sa siyudad sa San Carlos ug ang Drivers Education Center Negros Island Region nagpahigayon sa unang libreng theoretical driving course kon TDC para sa mga aplikante sa Student Driver's Permit sugod niadtong Marso 26 hangtod 27 sa SCC Multipurpose Hall sa Park Marina. Dili moubos sa 200 ka partisipante ang makapahimulo sa libreng pagbansay aron makakuha og importanteng kahibalo sa kaluwasan sa dalan ug mga regulasyon sa pagmaneho. Ang mga kalihukan kabahin sa National Women's Month celebration ug nagpalig-on sa kamahinungdanon sa hustong edukasyon sa pagmaneho sa pagtukod og mas luwas ug mas disiplinado nga kultura sa pagmaneho. Ang mga mamumulong gikan sa DEC NIR naglakip nila ni DEC NIR Head Ruth T. Ohoylan, Jane P. Acque ug Maril T. Jokson kinsa naghiskot bahin sa mga topiko sama sa Introduction to LTO, Road Rules and Regulations, Defensive Driving and Maintenance, ug mga may kalabutan nga espesyal nga balaod sama sa Republic Act No. 8749 o ang Philippine Clean Air Act of 1999, Republic Act No. 8750 o ang Seatbelt Use Act of 1999, Republic Act No. 8794 o ang Motor Vehicle User Charge Law, Republic Act No. 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009, ug Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act. Si Supervising Transportation Regulation Officer Robbie F. Andutan sa LTO San Carlos, mingon nga ang mga partisipante nakadawat og sertipiko human na kompleto ang 2 ka adlaw nga kurso nga magamit nila sa pagproseso sa ilang Students Driver's Permit ug human sa usa ka bulan mahimo na silang mopadayon sa pag-apply alang sa lisensya sa pagmaneho. Nagpasalamat siya kang NIR Regional Director Jack D. Conlo ug sa mga opisyal sa syudad sa ilang suporta sa paghimo sa libreng TDC nga ma-access sa publiko. Today, nagkandak ang LTO in partnership with the LG kag LGU sang 15-hour theoretical driving course para sa mga applicants for student permits, licenses. And then, after this, nag-access ng certificate and ma-process sila sa student permit, and after a month, pwede na sila kakuha sa non-professional driver's license. Age limit? Sa aton nga lecture, ginabutang nila ang age limit, no? For them, dapat they must be 16 years old and above para makakuha sa student permits. Samtang ang mga partisipante nga sila si Carl John Espinosa sa Barangay 3 ug Rachel Mar Espinosa sa Barangay 1, mingon nga ang kalihukan nakatabang kanila nga makakuha og kahibalo bahin sa kaluwasan sa dalan, limitasyon sa tulin ug mga karatula sa trapiko nga ilang magamit isip mga driver sa umaabot. Ang
Ang mga senior high school nga estudyante gikan sa Science, Technology, Engineering and Mathematics kon STEM strand sa Colegio de Santo Tomas Recoletos Incorporated kon CSTR may presentar sa ilang research project ngadto ka City Mayor Nato Y. Gustilo niadtong Marso 25 sa iyang opisina. Ang mga student researchers nga sila si Ramiel Luis Carmona, Zoe Faith Gordola, Cristina Alexandra Aquino, Daniel Luis Laguda, Yuhe Velenzona ug Humphrey Marks Bordaje ipaila sa ilang research project nga gitawag og Commuter Alarm for Regulating Rouse Overload kon cargo. Kini usa ka device nga gidisenyo alang sa mga tricycle aron ma-detect kung sobra na ang pasahero or kargamento ug mohatag dayon og alerto sa driver pinaagi sa usa ka built-in system. Si Research Officer Stephanie Ann Remada mingon nga maong device nagtumong sa pagpalambo sa mas luwas ug hapsay nga pagload sa pasahero ug kargamento ug mahimong magamit isip suporta sa umaabot nga transport regulation ug policy development sa syudad. Dugang niya ilang gipresenta ang proyekto ngadto sa mayor ug sa mga may kalabutan nga ahensya aron dili lamang kinikutob sa akademikong buluhaton kundi makahatag usab og konkreto kaayuhan sa komunidad. Gipasabot usab niya nga ang sistema mahimong makatabang sa Transportation Operators and Drivers Associations (TODA) pinaagi sa pagtabang sa mga driver nga mamonitor ang hustong load limit base sa gitakdang threshold. Mahimo usab kini makatabang sa Land Transportation Office (LTO) ug uban pang monitoring agencies sa pag-ila o pag-regulate sa mga tricycle driver nga wala nagasunod sa mga ordinansa sa syudad. Gipasalamatan usab ni Remada ang city government labi na si Mayor Gustilo sa paghatag og oportunidad ug suporta sa mga estudyante aron mapadayon pa ang pagpalambo sa ilang research. So, cargo is a device which is placed in a motorcycle. It aims to address safety and to detect no load, normal load, and overloading for transportation. So our aim this morning is to present this to the city mayor and to other agencies here in San Carlos City, Negros Occidental, because our students believe that this device and this project doesn't only end in the classroom, but we also aim it to contribute it significantly to our specific indicated communities here in San Carlos. Gidaig ni Mayor Gustilo ang mga estudyante tungod sa ilang inisyatiba ug dedikasyon sa pagtabang sa komunidad pinagi sa inobasyon. Gi-encourage usab niya ang pagpadayon ug paghimo og mga ideya nga makatubag sa tinuod nga panginahanglan sa komunidad ug makatampo sa padayon nga kalambuan sa syudad. Human sa presentasyon, ang grupong bisita usab sa Annex Building ug sa Disaster Risk Reduction and Management Command Center uban ang mayor nga gi-facilitate ni CDRRMO Officer Jory Calex Alingasa Jr. Ana usab didto ang CSTR Senior High School Level Coordinator nga si Donnie Patrick Dalope ug ang ilang research advisor nga si Remy Oghayon. Kapin sa 75 ka Mechanical ug Electrical Engineering nga mga estudyante gikan sa College of Engineering and Architecture sa Bohol Island State University kon BISU Main Campus ang nagpahigayon og educational tour sa pipila ka mga government ug industrial facilities sa San Carlos City, Negros Occidental niadtong Marso 26. Ang delegasyon, uban ang City Tourism Office, may bisita usab sa City Mayor's Office, diin sila giabi-abi nila Mayor Nato Y. Gustilo, City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr., City Disaster Risk Reduction and Management Officer Jory Calex Alingasa Jr., ug City Waterworks Department Head Engineer Edward Sanchez. Gibisita sa mga estudyante ang mga key facilities, lakip na ang Medina Water Treatment Plant, San Carlos Eco Center, CDRRMO Command Center, Annex Building, National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ug San Carlos Solar Incorporated kon Sakasol. Si Mechanical Engineering Chairperson Engineer Limuel Epe mingon nga maong tour nagtumong sa paghatag sa mga estudyante og mas lawom ug praktikal nga kasinatian kabahin sa mga makina, operasyon sa planta ug aktwal nga aplikasyon sa engineering. Kabahin usab kini sa ilang academic requirements aron mapalapdan ang ilang kahibalo gikan sa sulod sa classroom padulong sa aktwal nga kahimtang sa industriya. Dugang niya nga bisan og kasagaran teoretikal ang pagtudlo sa classroom, ang mga aktibidad naghatag sa mga estudyante og bililhong higayon nga makakita og makasinati sa tinuod nga operasyon. Pinaagi niini, mas nasabdan nila kung giun sa paglihok ang mga makina ug giun sa pagpadagan ang lain-laing proseso sa mga industrial nga planta. So the primary aim mo is to visit mga related nga mga planta for mechanical engineers. Kanang mechanical, kanang relating machines, kanang converts energy to another form for a certain use. Muna ibisita na mo. Ang target yung sa San Carlos City is your
kaning water treatment plant and also the solid waste management. Si Batch President Aaron Omega, mingon nga ang tour nakapalalom sa iyang pagsabot sa operasyon sa mga sistema sama sa command center sa syudad. Dugang niya nga modernong teknolohiya adunay dakong papel sa pagpaayo sa serbisyo publiko nga naghimo niini nga mas epesyente ug masayon maakses sa katawhan. Nagpasalamat usab siya sa lokal nga gobyerno tungod sa mainitong pag-abi-abi o padayon nga suporta nga ilang nadawat nga nakatampo pag-ayo sa kalampusan sa ilang educational tour. Actually, nakadung magpupuan, Dumaguete, pero sa paman to, Picas. Karoon po yung ipagkaliban na rin San Carlos, mga Bacolod. Yeah. Ang amo lang mga paano ni kay isa sa mga itong ka sa itong command center. Command center, yes. Ito yung nakuhan kayo. Na-amaze yung ka dito. Kanang command center kay karoon po yung buwaso na ng command center, so nakita yun niya. Sa safe siya sa naman ng mga accidents or like crime. So, may hinaot ba ka, sir, na tani sa inyong update ato ng command center in the Hindi future? po ko sure napasa mga but mas nindot yun na ito siya. Ang mga pagbisita kabayan sa ilang usa ka semana nga educational tour na nagsugod sa Iloilo ug Guimaras ug magpadayon pa sa Cebu sa dili pa sila mobalik sa Bohol. Ana usab sa pagbisita ang mga BISU instructors nga sila si Jessie Lacasa, Shirley Dawami ug Sheila May Basbas. I-follow kami sa mga official social media account sa Facebook, ang SCCLGU Information Page, ug sa Instagram at SCCLGUPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto ang mga balita ang among nahipos ning semana. Hinumdumi nga, ang saktong impormasyon mo pundasyon sa usa ka mabinantayon ug lig-on nga katilingban. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat ug Vamos San Carlos.